karapat-dapat lamang siya na purihin. Amen? Amen. Let's clap our hands. Sino man ang mabibigatan, Panginoon. Nandyan ka, Panginoon. Yung pamatok mo, Panginoon, ay magaan.
Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, isa lang yung nais namin, Lord. At ayun, yung presensya mo. Kaya Lord, sabi sa kanto, wala nang nanaisin pa, Lord. Kasi Lord, in your presence, we are whole, God. In your presence, we are complete, Panginoon. Kaya ngayong gabi na to, Lord, aasamin namin yung matamis na presensya mo, Lord. We will worship you in spirit and in truth, oh God. Lord, maitaas ka, Panginoon. Ngayon ang sigaw ng puso namin, Lord, mas naisin ka, mas magutom sa'yo, mas hilingin, Lord, na makanaig ang puso mo, Panginoon. Sapagkat, Lord, in your presence, God, in your presence, Panginoon, there's nothing better in your presence, Panginoon. There's nothing better, Panginoon. Thank you, Lord, for making us whole. Thank you, Lord, for your healing, Panginoon. Thank you, Lord, that in your presence, we are healed, Panginoon. Thank you, Lord, that in your presence, Panginoon, nothing couldn't be asked for, Panginoon. We couldn't ask for something better, Panginoon, only in your presence, Panginoon. Kaya Lord, ang bawat iyak ng bawat isa sa amin, Lord, nakikita mo, laman ng puso namin, mas naisin ka, mas asamin ka. Kasi Lord, we are satisfied just being with you. And I know, God, tonight that you are here, Panginoon. You are here hugging us. You are here embracing us. You are here reminding that your promises will happen in our lives no matter what, Panginoon. You are here, Panginoon, hearing our cries, Panginoon. You are here, Panginoon. Know that we weep before you, Panginoon. Lord, you know, God. You know everything, Panginoon. Our all-knowing God. Our all-knowing God. Our all-knowing God. Alam mo, Panginoon, bawat iyak. Kaya ngayon nananabik kami sa iyo, Panginoon. Nananabik kami sa presensya mo, Panginoon. Ninanais ang presensya mo, Lord. Nanaisin at nanaisin ka, Panginoon. Madaming binibigay ang mundo. Pero isang bagay ang makakapag-satisfy ng uhaw naming puso. At ikaw yon, Ama. Ikaw yon, Panginoon. Kaya, Lord, you have heard our cries in the night. You have heard our runs, Panginoon. You have known our secret battles. You have known our sins, Panginoon, and yet you love us. And yet you forgive, God. Kaya, Lord, isang gabi sa iyo, Panginoon. Isang gabi sa iyo will change the trajectory of our lives, Panginoon. Kaya, Lord, yakapin mo ang bawat isa. You are all-knowing, God. You know us. You know us. You know our thoughts. You know our cries. You know our tears. You know every detail. Panginoon, every detail ng buhay namin. Walang may tatago sa iyo. Isang bagay, Lord. Isang bagay. Hindi na nais namin ngayon. As your presence, God. Your presence in our lives. Wala nang papantay sa iyo. Wala nang papantay sa iyo, Ama. You're the most high, most supreme God. This is our cry, God. This is our cry, Lord. Sa piling mo lang, Ama. Sa piling mo lang, Panginoon. Sa piling mo lang, Lord. Lord, para kaming mga bata ngayon na hinihingi yung presensya mo. Sa piling mo lang. Matatagpuan namin ang kapayapaan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, God. What a beautiful God we have. Yes, Lord. The one true God. Yes, God. We desire your presence, Lord. Lord, nais namin, Lord, makatagpo ka.
Lord. Thank you, Lord. Alam ko hindi ka patapos. Thank you for your sweet, sweet presence, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na nandito ka. Maraming salamat, Lord, dahil alam mo lahat. Maraming salamat, Panginoon, that we are here standing in your presence, worshiping you, God, declaring all your promises in our lives, Panginoon. No matter what happened, Panginoon, magpupuri at sasamba kami sa'yo. Kasi ikaw ang tunay na Diyos at wala nang iba, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. We thank you for your presence. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Grabe po ang presensya ng Diyos sa simbahan na to. Alam niyo po, nung, di ba, last Sunday, tayo po ay nag-worship kay Lord. Grabe po ang presence, no? And even this night, di ba, grabe ang presence ni Lord. And minsan ba, napatanong tayo, Lord, even ba in our private lives, mararanasan namin yung ganong presensya? Di ba, alam niyo po, pag uwi ko sa bahay, kasi grabe, sobrang na-overwhelm ako sa presence ni Lord nung Sunday. And even tonight, and minsan napapatanong ako kay Lord, Lord, is it possible to experience that presence while doing household chores? Can you ask God like that? Na, Lord, possible ba ma-experience ko yung ganong presensya mo habang nagluluto ako? Habang nagbabasa ako ng Bible? Habang nagpe-pray ako? And you know what? The Holy Spirit remind me, just you are the temple of the Holy Spirit. So my presence resides in you. So we can experience that presence of the Lord while doing household chores. We can experience the presence of God while reading the Bible at home. Well, alam mo, habang nagtatravel ka, nakikipag-usap ka, you can experience that presence. Because we are the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. It means God's presence resides in you. Diba? Ang ganda na ma-addict ka sa presensya ng Diyos. Kasi sa presensya ng Diyos, doon tayo binubuo. Doon tayo gagaling. Doon may kapayapaan. And alam niyo po, napakaganda din ng topic natin ngayon. It's all about embracing peace and unity in the body. Diba? Kasi boy, the presence of God, diba? Itatama nun yung puso mo. Kaya sa ganun, magiging maayos yung relationship mo toward other people. And sabi doon, pag sabi mong embracing peace and unity in the body, it means, alam nyo yun, pag sabing embracing, niyayakap mo na sa church natin, sa simbahan natin, andito ang kapayapaan ng Diyos. Andito ang presensya ng Diyos at andito yung pagkakaisa natin. Mahal natin yung isa't isa. Kaya mahal mo ba yung katabi mo? Diba? Dapat mahal mo yung katabi mo na yan kasi bakit? Diba? Co-laborers mo yan in the house of the Lord. Diba? And sabi po sa big idea natin, the Apostle Paul urges the church to unite. Yan. So, si Paul po pala, tayo daw, mga nasa simbahan, kailangan iisa tayo ng puso. Diba? He asked believers to stop arguing and division. So nakikiusap si Pablo na please lang, tigil na yung mga tampuhan na yan. Tigil na yung galit-galitan na yan, drama-dramahan na yan, itigil na yan. Kasi bakit? Nagkukos yan ng division. And sabi doon, they should focus on Christ rather than human leaders or personal preferences. So dapat ang mga mananampalataya, ang attention natin nasa Panginoon lang, wala sa tao.
Okay? And sabi doon, as Christ is not divided, hindi po nahahati ang ating Panginoon. Okay? Sabi po sa main verse natin, sa 1 Corinthians 1:10. Ayan. Sabi po dyan, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. Sige po sa Tagalog, sabi mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat na walang hidwaang namamagitan sa inyo. Sa halip, magkaisa kayo sa isip at layunin. Ayan. So, ang background po kasi niyan, ang nagsulat po niyan ay si Pablo, si Paul. So, ina-address niya sa simbahan ng Corinto na wag kayong mag-away-away. Kasi po alam nyo, ang status po kasi ng Corinthians, based on my research, these people are gifted. So, gifted sila, may mga very influential sila, pero grabe ang division. Kasi bakit? Yung mga members sa simbahan, may mga favorite leaders sila. Okay, so based nga po sa mga Bible scholars natin, yung mga tiga-Korinto, grabe yung paghanga nila sa mga magagaling na speakers, sa mga sikat na personalities, and yung ganong mindset, nadala nila yon sa simbahan. So instead na makita nila yung mga leaders nila as a servant of Christ, mas nakikita nila yon as philosophical celebrities na pinagtatalunan nila. Kaya in-address ni Paul na yung division sa simbahan, kasi nga, para kay Paul, yung division na to, hindi lang to minor issues. Instead, isa tong malaking panganib sa pagiging witness nila kay Christ. Kaya po, ang pointers natin ngayon, kaya to ine-encourage to embrace peace and unity in the church. Sabi po dyan, sa first pointer natin, dwell together in unity. So sabi sa Tagalog, mamuhay tayo ng may pagkakaisa kasama ang isa't isa. Kaya nga sabi niya dyan, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church. Diba? Ang ganda ulit. Ano natin sa Tagalog, nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Pablo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, magkaisa kayong lahat na walang hidwaang namamagitan sa inyo. Grabe, no? Makikita dito na pagkakasulat ni Paul, I appeal to you. Parang ang bigat, I appeal to you. Nakikiusap si Pablo na may pag-ibig sa Diyos. Na sabi niya, kayong mga tiga-Korinto, sabi niya, pakiusap mga kapatid, magkaisa kayo. Huwag magkaroon ng division. Alam niyo po, ang Greek word dyan ng division, sabi doon, schismata rather. So, ibig sabihin, parang napupunit ang tela. So, anong pinopoint ni Paul dito? Sabi niya, huwag niyong punitin yung relasyon niyo sa isa't isa. Diba, imagine yung napupunot na tela? Diba, huwag niyong punitin yung relasyon niyo sa isa't isa. Huwag niyong sirain yung unity ng church. Sabi niya, kaya nga, nabanggit ko kanina, based din kasi sa whole chapter ng 1 Corinthians 1, ang main issue kasi ng Corinthian church, may division sa simbahan, kaya ina-address yun ni Paul. Kasi yung mga members sa simbahan, ina-align nila yung sarili nila sa mga leaders. Okay? Kaya nga kung babasahin mo yung mga following verses niyan, 11 to 15, sabi ni Paul dyan, ba't ganito yung sinasabi ninyo? I follow Paul, I follow Apollos, I follow Christ. So diba, makikita mo na yung gantong katangian ng Corinthian members, pinapakita nila yung cultural mindset nila na tinatrato talaga nila yung mga leaders nila na para bang philosophical figures na pinagtatalunan. Okay? Kaya sabi ni Paul, in-urge ni Paul ang mga mananampalataya, mamuhay kayo ng may pagkakaisa. At huwag kayong magkawatak-watak. Kaya nga clear na clear si Pablo. Sabi niya, Christ is not divided. Ang loyalty dapat natin na kay Lord, wala sa human leaders. Disclaimer lang po hindi po ibig sabihin ni Paul dito na hindi tayo magpapasubmit sa human leaders. May mga trend po kasi ngayon na, okay, I only follow Christ and hindi ako magpapa-under ng leadership kahit kanino. At kay Christ lang ako magpapakorek. May mga trending na ganun. Si Lord lang ang pwedeng mag-no sa akin. Si Lord lang ang pwedeng magbawal sa akin. You know what? Christianity doesn't work that way.
Hindi po ganon. Balansihin po natin. God gave human leaders para i-guide tayo, itama tayo at mag-grow tayo spiritually. Okay? Ang iniingatan lang ni Paul dito, that we are too much glorifying human leaders more than God. Kasi pinag-aawayan na nila. So grabe na yung pag-glorify nila sa human leaders. Okay, mas gusto kong mag-preach si ganto kaysa kay ganto. Pinagkukumpara na nila. Mas committed si ganto kaysa kay ganto, mas gusto ko siya. Alam niyo po, even the most boring preacher ladder, alam niyo, even the most boring preacher can be used by God mightily. Kahit nag-i-stutter ba yan, kahit nakakaantok pa yan mag-preach, that person can still be used by God mightily. At yung tao na yun, pwedeng gamitin ni Lord, leading many people to Christ. Kaya minsan huwag nating pagtawanan if the preacher is stuttering, kinakabahan, walang sense yung pinagsasasabi. No, that person can still be used by God mightily. And kaya nga sabi niya, let there be no division. Stop dividing over people. Stop glorifying human wisdom. Start centering everything on Jesus Christ and the cross. And alam niyo po, in the present time, we are dealing with the same issue. Iba-iba po kasi tayo ng personality at opinion sa buhay. At may magkakataon talaga na minsan, di ba, hindi tayo nagkakaunawaan at inis na inis tayo sa isa't isa. Dumadating sa point na naiinis ka na talaga, di ba? Pero alam niyo po ang kagandahan, praise God. May banal na spirito, may Holy Spirit, di ba, na tutulong sa atin at i-convict tayo na, oy, Jazz, hindi na tama ang puso mo. Ano na namang pinagsasasabi mo? Narinig ko yun. Ba? May Holy Spirit na magbabanta sa atin. Just you listen. Kasi mo gusto mo ikaw lagi nasusunod. Gusto mo ikaw laging tama. Ba? Diba? Alam mo yun, the Holy Spirit is always ready to convict us. Na para bang minsan lahat ng tao mali at yung iniisip mo na lang ang laging tama. Diba? And without you knowing it, hindi natin namamalayan na nag-i-start na pala tayo ng division sa church. Kasi bakit? Halos lahat ng tao naiinis na pala sa atin kasi hindi natin nababantayan yung ugali natin. Hindi tayo marunong bumalanse. Hindi tayo marunong umintindi. Hindi tayo nagpapatama ng puso sa Panginoon. Alam niyo po ang division, lason sa simbahan natin yan. At isa yan sa mga weapon na ginagamit ng kaaway para hindi natin ma-advance yung kingdom ni Lord. Kasi po bakit? Naaapektuhan ito yung relationship natin sa Kanya. Bakit? Dahil hindi maayos yung relationship mo sa tao inside the church. Naaapektuhan ito yung growth mo as a Christian. Imbes na ang focus mo kay Jesus Christ, napupunta yung attention mo saan? Sa inis, sa pride, sa personal issues. Ito yung nakakalungkot na ginagawa ng division sa atin. Sinisira nito yung image ng church. Alam naman po natin, the church, we are the bride of Jesus Christ. And as a bride, we should be pure before the Lord. Pero ano pong ginagawa ng division? Chismisan. Diba po? Siraan. False assumptions. Nagkakasakitan tayo. Gusto mong ma-validate yung feelings mo. Kasi siraan mo si ganito. Diba? Hindi pa magandang tingnan. Pag Sunday po, diba? All of us are singing, "Oh Lord, you're holy, holy, holy," with tears in our eyes. And yet, we are so angry sa kapatid natin sa pananampalataya. Kung ano-anong pinagsasabi natin sa tao behind their back. Parang may mali. Diba? Kaya ilang beses sinasabi sa Bible, magmahalan tayo sa isa't isa. Ilang beses sinasabi sa Bible, magkapatawaran tayo sa isa't isa. Magkaintindihan tayo. Kasi bakit? May kapangyarihan ang unity sa church. Kaya po sabi ni David sa Psalms 133 verse 1, sabi dyan, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Diba? Yes, 100% at some point, masasaktan tayo ng kapatid natin sa faith. Diba? Malay mo, yung katabi mo pa ngayon, nasaktan ka niya, diba? Diba? Minsan parang, nasaktan ako nito one time, Pero I hope, in the pain, in the offense, you know where to go. Pag ikaw ay nasasaktan or na-offend ka ng kapatid natin, dapat alam mo kung saan ka pupunta.
we know where to go. Saan tayo dapat pupunta? Sa paanan ng Diyos. Diba? Yung mga sama ng loob natin, hindi yan binabaon sa hukay, binibigay yan sa paanan ng Diyos. Doon natin sinusurrender lahat. So despite the pain, despite the offense, we can still love. We can still forgive. Si Lord kasi ang bubuo sa atin para hindi tayo naiisahan ng demonyo. Para hindi tayo naiisahan ng kaaway. Kasi bakit? Ang unity, sobrang importante sa Diyos. That's why, allow the Lord to heal you. Kung meron mang some point in your lives na parang na-offend talaga ako, Lord, allow the Lord to heal you. Kaya nga you have to love the presence of God. You have to seek the presence of God. In the secret place, while doing household chores, while taking a shower, you love God's presence. Bakit? Doon ka binubuo ng Diyos. Diba? Kung may kasamaan ka ng loob inside this church, kahit nagpapansinan kayo, pero alam mo sa sarili mo may wall kayo at may sugat pa din. At alam mo sa sarili mo mayroon kayong silent competition. Alam nyo, it's time for us to go to the Lord. Go to His Word. Love His presence. Lord, itama mo. Kahit nagpapansinan kami, alam ko may sugat. Kahit nagpapansinan kami, alam ko may silent competition and it doesn't feel right, God. Help me, Lord. Kasi yung silent competition, it causes division. Let the love of God heal you. Hindi kalooban ng Panginoon, manirahan tayo sa galit, sa inis, sa offense. The Lord will deliver us from the pain. The Lord will deliver us from the offense. Alam mo ba, yung pagpapatawad natin, your forgiveness will have a great impact sa body of Christ. Bakit? Bakit yung pagpapatawad mo may malaking impact sa body of Christ? Kasi pinapakita nun na kapag tayong mga Christians, namumuhay na may pagkakaisa, namumuhay na nagmamahalan, namumuhay na nagpapatawaran, namumuhay na nagkakaintindihan, pinapakita natin sa mundo na tunay ang pag-ibig ng Diyos and it transforms relationship. Diba? Paano nangyayari yun? Grabe yung nagawa nito, pero na-heal sila pareho. Kasi why? Ayun ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, ng presensya ng Diyos sa atin. It heals us. And sabi po sa second pointer natin, sabi doon, have one mind and purpose. So sabi, magkaroon tayo ng iisang pag-iisip at iisang layunin. Sabi niyan, rather be of one mind, united in thought and purpose. Yes, sa totoo naman, magkakaiba tayo ng personality. Pero iisa lang ang goal natin. Maitaas ang pangalang Jesus. Yes, we have different personality, but yes, we have the same goal. So, pipiliin kong umunawa. Hihingi ako ng tulong sa Diyos, diba? Hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, give me the grace sa araw-araw kasi at the end of the day, this is not about us. Hindi ito tungkol sa buhay ng kaaway ko. Hindi ito tungkol sa buhay ko. This is about you, God. And pag sinabi po kasi one mind, it doesn't mean dapat pareho tayo ng pag-iisip sa lahat ng bagay. Ang sinasabi po ni Paul dito, dapat meron po tayong shared understanding of Christ's truth. Diba? Kailangan alam mo na kailangan nating magkapatawaran. Kailangan alam nating pareho na kailangan nating mag-ibigan. Kailangan basagin natin yung silent competition. Kahit hindi mo sinasabi, I feel that you're competing with me. Kailangan basagin natin yun. We have to understand Christ's truth. Na alam natin, hindi nalulugod ang Panginoon kapag tayo ay namumuhay sa ganong klaseng puso. Alam niyo po, united in thought. Hindi yung kanya-kanyang agenda tayo. Lagi tayo dapat after sa kung anong ikabubuti ng simbahan natin. Di ba po? And united in purpose. Ito po ang pinaka-importante. Kasi po, tayong mga Kristiyano, we have one goal. We have one mission. We have one direction. And that purpose is to ultimately to honor Christ in our life and build His church. Hindi personal pride, hindi competition, hindi kung sino yung mas magaling, kung sino yung mas maganda, hindi kung sino yung mas committed. Diba? Hindi tayo nagsiserve para may mapatunayan tayo sa isa't isa. Wala tayong kailangang patunayan sa isa't isa. Ang sabi ni Lord, magmahalan tayo sa isa't isa.
work together as one body with the same heart, with the same faith, with the same direction and same goal in Jesus Christ. Diba? Kaya po, pag naglilingkod tayo, hindi natin pwedeng sabihin, huy, mas mahirap yung ginagawa ko sa'yo. Ako lahat dito, madami akong hawak. Lahat ng ministry ako. Hindi natin pwedeng sabihin yun, mas mahirap yung ginagawa ko. Ikaw, kanta-kanta ka lang naman. Sasabihin ng kanta, anong kanta-kanta? Nagpa-practice ako every Monday to Friday, ha? Hindi, kanta-kanta lang ako dito. Pag yung umiiyak nga yung isa, nandoon ako, ikaw ba nandoon ka? Example lang po yun, ha? Wala pong gano'n sa church natin, praise the Lord. Pero baka kasi minsan gano'n na naiisip mo na mas madami kang ginagawa kaysa sa iba. At mas gusto ko nasa pulpit ako kaysa mag-usher kasi mas nakikita, mas sikat. Wala pong gano'n. Kasi pag gano'n yung mindset natin, we are not promoting unity. Pag gano'n ang mindset natin, we are promoting comparison and competition. Kaya po walang mas mahirap. Sana alisin natin sa word natin yung mas mahirap yung ginagawa ko. Di ba, mas magaling ako sa'yo, hindi po ganon. Kasi sa paglilingkod sa Diyos, wala pong bilangan. Walang bilangan ng ginagawa. Kasi hindi natin ginagawa yan sa tao. Hindi natin yan ginagawa sa ating mga pastor. Ginagawa natin yan para kay Lord. Di ba, walang ganon. Walang mas madali, walang mas mahirap. Kasi pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos. Kasi po dapat after tayo sa unity. Di ba? Alam niyo po, we have to honor each other's calling. Okay, we have to honor each other's assignment. May iba-iba tayong assignment. We give honor sa mga nagluluto, we give honor sa mga naglilinis, we give honor sa mga intercessors, 'di ba? Sa mga hindi napapansin sa ministry, we give honor. 'Di ba? Hindi porket hindi napapansin, mas madali yung ginagawa nila kaysa sa atin. Hindi man tayo nakikita, okay, pero nakikita tayo ng Diyos. Kasi at the end of the day, iisa lang naman ang purpose natin. To glorify God in our lives. Kaya po, kailangan ang puso natin, iisa lang ang sinisigaw. Lord, we want to glorify you. Kaya nga, I will love, I will respect this, I will respect itong co-laborer ko. I will honor his or her calling. Mai-inspire ako sa ginagawa niya para sa'yo. And hindi natin dapat iisipin na mas madami akong ginagawa. Diba? And alam niyo po, sabi doon, sa quotes na yan, sabi, when the church is united, the world sees Christ clearly. Diba? Kasi po, diba, bakit ganun? Pag sabi ang simbahan pala nagkakaisa, nakikita ng mundo si Jesus Christ sa simbahan. Na-amaze sila sa atin. Kasi bakit po? We demonstrate forgiveness. Kahit hindi ka forgive, nagfo-forgive tayo. Kahit hindi ka mahal-mahal, minamahal natin. Di ba po? We demonstrate peace, we demonstrate unity, we demonstrate joy. Kahit mukhang imposible sa mata ng ibang tao, pero nagiging posible dahil bakit? Iisa ang puso natin, which is to glorify God in the church and sa buhay mo. Ito po kasi ang characteristic ni Christ. Kaya po, let's God's love overflow in the church. Di ba po, mas masarap at mas masaya magtrabaho sa kaharian ng Diyos pag tayo ay nagkakasundo. Pag tayo walang silent competition sa atin. Di ba ang sarap magtrabaho? Kasi bakit ang nag-glue sa atin yung pag-ibig natin sa Diyos? Di ba? Huwag tayong makipagkompetensya na akala natin pag tayo yung pinakamagaling, bibigyan tayo ni Lord ng High Honor Award. Alam niyo po, wala pong masama na maging magaling. Pero nagiging masama yan pag ang goal mo na mas maging magaling kaysa sa co-laborer mo. Nagiging mali ang puso. Walang masama maging magaling and you give your best to the Lord with the right motive. Wala pong masama doon. Kasi po bakit? Kapag after ka na mas maging magaling, mas makita ka. Kasi bakit? Etong flesh na to, gigil na gigil makita to. Etong flesh na to, gigil na gigil ma-acknowledge to. Kaya nga diba, we have the Holy Spirit to correct us. Kaya magpatama tayo ng puso kapag tayo nagkakaroon na ng hidden agenda. And at some point, baka napifeel natin yun, di ba? See why? It doesn't promote unity and peace. Huwag din tayong magumpara ng mga leaders kasi lahat tayo may iba't ibang assignment at calling. Ay, mas magaling si leader 1 kaysa kay leader 2. Mas gusto ko siya. Alam
niyo po, lahat tayo may iba't ibang assignment. Maintindihan mo, sana maintindihan natin, bawat isa sa atin may iba't ibang assignment, may iba't ibang purpose. Kaya nga, we have to honor each other's calling. We have to celebrate the success of other believers' ministry. Kung nagbo-boom yung ministry niya, wow, praise the Lord. Ma-inspire tayo. Kasi bakit? Iba-iba tayo ng gift. We have to be a good example sa simbahan natin. Why? Because the love of God is present in this church. Kaya po, ingatan natin ang salita natin. Kung gusto mo ng unity sa church na to, it starts with you. Kung gusto ko ng unity, iingatan ko yung salita ko. Diba? Iingatan ko yung ugali ko, babantayan ko yung ugali ko. Baka kasi yung mga joke ko nakaka-offend na, hindi ko pa alam. Diba? Magpatama tayo ng puso sa Panginoon. Nang sa ganon, walang puwang ang division sa ating simbahan. Kasi po, why? Itong simbahan na to, this is the first perfect example ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Grabe. At nakikita sa bawat isa sa atin yung pagmamahal ng Diyos. Na kahit grabe yung ginawa sa atin, natututo tayong magpatawad kasi after tayo sa unity. Kasi gusto nating ma-please ang Panginoon. Hindi tayo nagbibilangan ng ginagawa. Hindi tayo nagpapagalingan dito. We are serving God. And our purpose is to glorify God in our lives. Amen po. Sige po, tayo po ay mananalangin na. Hindi ko po bang may imbitahang tumayo ang lahat? Hallelujah. Hallelujah. Una sa lahat, Panginoon, humihingi kami ng tawad sa iyo. Kung may pagkakataon, di namin nabantayan yung bibig namin, di namin naingatan yung ugali namin, Panginoon. Nakasakit kami ng kapwa inside the church, Panginoon. May mga na-offend kaming tao na hindi namin alam, hindi namin sinasadya or sinasadya man namin. Panginoon, patawarin mo kami. Linisin mo ang aming puso. Linisin mo ang aming isipan, Ama. Tawarin mo kami, Panginoon. Itama mo ang aming puso. Nang sa ganun, Lord, we will demonstrate your love. We will forgive. We will not dwell in offense. We will not dwell in pain. But we will dwell in unity. Kasi Lord, in unity, there is power. Mas na-advance namin yung kingdom mo, Panginoon, kapag kami ay nagkakaisa. Mas mag-iibigan kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. We break the wall of silent competition in the name of Jesus Christ, God. We are sorry, God. We are building that wall and hindi namin ina-address yun sa paanan mo. We are so sorry, God. And we repent before you. Tulungan mo kami, Panginoon. Na hindi kung sinong mas magaling, Panginoon, kundi, Lord, isa lang yung goal namin and yung mission namin, which is to glorify you, Panginoon. Maitaas ang pangalan mo. Kaya, Lord, basagin mo ang dapat basagin sa amin. Basagin mo ang kayabangan, Panginoon. Basagin mo yung hindi kami marunong magpasubmit sa leader namin. Basagin mo yun, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Masyado kaming makulit, Panginoon. Basagin mo yun. In Jesus' name. And tulungan mo kaming rumespeto sa mga leaders na binigay mo sa amin, Panginoon. Sa ganun, we can function well, Panginoon. So we can advance your kingdom. Lord, kung may mga times man na iinis kami sa kapwa namin, Lord, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Ama, Lord, to live in love. That whatever we do, Panginoon, ang motivation namin yung sa pag-ibig mo, Panginoon. Tawarin mo kami, Lord. And right now, thank you for giving us your heart. A heart that is willing to forgive. A heart that is willing to love. A heart that is after unity. A heart that is after reconciliation, Panginoon. And bigyan mo kami ng heart to desire your presence more than anything else, God. That we will seek you, God, sa lahat ng ginagawa namin, not inside the church, but whatever we do, God, we will love your presence. Si Lord, dun sa presensya mo natatama yung puso namin. Sa presensya mo, you're giving us revelations after revelations after revelations, God. Kaya Lord, itama mo kami. Bigyan mo kami ng holy desire to love your presence, God. Whatever we do, God. Kahit even we find it so unspiritual, makikita pa rin namin yung presensya mo. Mararamdaman pa rin namin.
That's why we are the temple of the Holy Spirit, that your Spirit resides in us, that your very presence resides in us, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Tama mo yung puso namin. Yung flesh, gigil na gigil makita. Kaya Lord, right now, we're giving it to you, Panginoon. We're surrendering anything that is impure, Panginoon. We surrender it to your feet. And thank you, God. We accept that by faith, Panginoon, that you're giving us a new heart, Lord, that will go beyond, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na magmahalan, Panginoon, magkaisa. Na after this, God, we will not be the same anymore. That we will forgive more, that we will love more. Na isa lang yung goal namin, Lord. At ayun yung makita kang nakataas, Panginoon. Makita na natataas namin yung pangalan mo at bandera mo, Ama. And right now, Panginoon, maaari some of us are still hurting. Lord, thank you for making us whole, Panginoon. Thank you, God, for healing something deeper in us. Let there be inner healings, Panginoon. Let there be miracles, Panginoon, in the name of Jesus Christ. And Holy Spirit, I know, God, that you're embracing people right now, Panginoon. You're embracing us, Panginoon. And you are assuring us, Panginoon, that comfort is possible sa presensya mo. Help us, Jesus, to know you more, Lord. Help us, Lord, Panginoon, na this time, Panginoon, magsiseryoso kami sa'yo. We will not play games anymore. That we will love you more, Lord. Kung may mga times man, Lord, na nadidistract kami, patuloy mong baguhin yung puso namin. Because at the end of the day, this is not about us, but this is about you, Jesus. Lord, ma-remind kami that life is short. Kaya Lord, kung short lang yung life na meron kami dito sa earth, kaya Lord, tulungan mo kami na ipagamit na yun para sa gloria mo. Ipatama na yung puso namin. That we will seek you more. And right now, if you have personal prayer, I'm going to give you minutes to pray. Lord, salamat dahil narinig mo ang panalangin ng bawat isa. That you have heard our weeping, you have heard our cries. Thank you for your promise that you will always answer. Panginoon, maraming salamat that you will always answer our prayers. And Panginoon, tinataas namin ang RCMI Dasmariñas. Salamat, Panginoon, for unity. Salamat, Lord, for peace. Salamat that your presence will overflow in this church, Panginoon. That your love will overflow sa simbahan na to, Panginoon. And thank you, Lord, na gagamitin mo ang RCMI Dasma, Panginoon, to win more souls for your glory, Panginoon. Nagagamitin mo ang bawat isa sa amin, that we will respect each other's assignment, that we will love each other more, that we will forgive more, nang hindi kami maisahan ng demonyo, Panginoon. Hindi kami maisahan ni Satanas, kundi, Lord, ipakita namin sa mundo, Lord, yung pag-ibig at pagmamahal mo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kong tinataas ang aming mga pastors, Panginoon, ang aming mga leaders, ang mga members. Lord, thank you for continually sustaining us, equipping us, Panginoon, sa kaharian mo. Lord, hindi madali ang pinagdadaanan ng bawat isa. Pero salamat, Panginoon, dahil nakita mo kami, narinig mo kami at sasagot ka, Panginoon. Salamat, Lord, that
there's an increase of faith, increase of strength, restoring us, renewing our minds, Panginoon. Nalalabas kami dito na, Lord, na mas all out kami sa iyo, Lord. Mas magde-decide kami, Lord, na everyday ipagamit namin yung buhay namin, Lord. Mas lalo kami, Lord, mag-share ng gospel in the name of Jesus Christ. And Lord, mas lalo kami mag-grow, Lord, spiritually. Gamitin mong simbahan na to, Panginoon, na maging witness sa lahat ng victory ng buhay namin, God. And bawat victory ng buhay namin, Lord, isa lang yung sinasabi, tunay at tapat ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, ngayong gabi na to, Panginoon, alam ko may ginawa ka. Maraming salamat sa presensya mo. That we will seek you more, Lord. That we will love your presence, God. In the Monday, in the everyday activities, God, we will love your presence. We will seek you moment by moment, God. Kasi Lord, in that presence, we are made whole. In that presence, we are healed, God. In that presence, Panginoon, kami ay malaya, pinalaya mo na. Salamat, Panginoon. We give you the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Radiance of Christ,